Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Kumusta na po kayo, ma'am? Magandang umaga po. Oy, teka muna, may nadali pala kayo katuwang ang NBI na namimeke nung ano tawag dito? Stamp ng ng immigration? Departure stamp? Yes, ito po yung parang tinuturing natin na missing link na nag-provide itong mga peking pantatak doon sa mga nag-a-attempt po na umalis illegally. So, ang na-intercept po natin sa immigration, yung kanya pong isang kliyente, biktima po kung saan nagbayad ng 120, actually offer. 120? 120? Ha? 120,000. Departure stamp lang? 120,000? Natawaran ng 110,000. So, nagbayad po yung kanyang kliyente para matatakan at nung matapos matatakan po outside doon po sa isang restaurant sa NAIA Terminal 3, iniwan po yung client, pumasok po sa immigration area at doon po na-intercept na peke yung pantatak po na nilagay sa kanyang passport. So, during the investigation ng NBI, nung tinurn over po natin siya sa NBI sa ating mga palikaran, doon lumabas yung pangalan nitong suspect na ito na tagaloob po tagaloob. Meron po yung ID sa dahil isa po siyang private contractor doon po sa mga equipment po natin dyan po sa paliparan. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya sa loob ng airport. Yes, actually specifically po sa immigration area itong taong ito kasi yung mga sinaservicean niya na IT equipment ay dito po sa amin na mga nakadeploy na mga readers ng mga cards po. So, yun ang kanyang work area. So parang nakita niya siguro, may opportunity na makanloko. Teka muna, imposibleng wala naman tong kasabwat. Kasi paano lulusot din yung mga tinatakan niya? Yun nga po, nahuhuli natin kasi peke yung pantatak po na ginagamit nitong taong ito. Pero tingin natin may mga kasabwat pa to kasi dun sa mga kwento po ng mga previous na na-intercept, kasi this is not the first time na may na-intercept tayo, may lalaki na binabanggit na kumuha ng pasaporte. So merong mga parang meron siyang mga kakuntsaba na siyang tagakuha ng mga documents na yun. So, but we believe na isa po ito sa mga big fish na tinuturing natin in terms of dito sa sindikato na nagbibigay po ng fake stamp. Itong fake stamp na ito, prevalent lang ba dito ito sa NAIA o kahit sa iba pang mga international airport natin? Dito po natin na napapansin na talagang may trend. Actually, for this year, siguro nakakatlo o apat na po tayo na nai-intercept na same yung story. Sa loob po ng airport tinatatakan, doon sa mga restaurant dyan sa labas, aalukin sila, nakilala nila sa social media, aalukin sila ng escorting, tatatakan po ang kanilang pasaporte, tapos iiwan na sila sa ere. So yung kliyente, yung passenger, papasok po sa immigration area at dahil peke nga ang kanyang pantatak, makuhuli at mahuhuli yun. So ang lumalabas po, hundreds of thousands yung binabayaran po nila doon sa fixer na yon na nakilala po nila on social media. Teka muna, Ma'am Dana, kung wala problema yung pasahero, bakit naman siya dadaan pa sa fixer? Wala namang bayad yung pagpapatatak doon sa loob. Diba? May malicious intent po itong taong to. Doon sa investigasyon po ng NBI, parang ang initial kasi niya na sinabi na pupuntahan is Malaysia, pero mukhang ang final destination po talaga is Myanmar. So, meron talagang hindi maganda na balak itong taong ito. So, siya mismo din is a willing victim. In a way, yes po, at saka siya mismo ang naghanap on social media. At saka ang kakaiba po dito sa case na ito ay ang bayaran nung kanilang ay hindi cash, hindi Gcash ang mga but there was crypto payment. So mukhang ginagamit na rin tong crypto na ito para dito po sa mga human trafficking. Hindi ito ordinaryong suspect niya. Mukhang matinding sindikato itong natumbok nyo, Ma'am Dana.
Yes, lalo itong taong ito, marunong-runong sa IT kasi IT person ito. So mukhang yun ang mode nila on social media, cryptocurrency payment. So mukhang ganun po ang modus ng kanilang sindikato. Oho. So may mga ano to, mga follow-through pa, Ma'am Dana? Yes, tuloy po yung investigation ng NBI for those na mga kasabwat nito. Following the information po na ibinigay natin sa kanila dun sa mga interceptions po natin. Congratulations. Teka, dito muna tayo sa intriga dyan sa loob. Hindi na ako magtatanong doon. Ibang usapan naman yun eh. Dito tayo sa issue. Tama ba yung figure na ibinigay ng PAOK? Nasa mga 10,000 pa yung mga dating mga nagtatrabaho sa Pogo na hindi pa nakakalabas ng bansa after December 31? Actually, yung full figure po niyan is nasa 33,000. Lahat po ng mga POGO workers na were supposedly left the country noong may deadline po ang ating Pangulo nung nakaraang taon. Pero ang maganda po niyan, 22,000 mahigit po niyan, parang 2/3 na umalis po by the end of the year. So meron po tayo nung 1/3 nung numero na yon, yung 11,000 that are na hindi po umalis ng bansa by December 31 deadline. For the past month po, yung mga interceptions at paghuhuli po ng immigration together with PAOK, NBI and BNP, nakahuli po tayo ng mahigit 1,000 na mga POGO workers, and maaaring meron pa nga po na ganyang numero na are set to be located and arrested. Pero tuloy-tuloy po tayo sa paghuli niyan. The other week, nakapag-deport po tayo ng mahigit 100 na mga POGO workers. So, ang ginagawa po natin ngayon, decongest tayo ng ating mga facilities para may space pa for new arrest. So, ngayon, ilan pa ang may ongoing proceeding? Ay, madami pa po. Siguro, may 1,000 pa po yung mga nandoon sa facility natin, set to be deported. Siguro mga, if 100, siguro mga 800 pa. 800? Yung mga nandoon. In different facilities po, kasi merong nasa sa amin, merong nasa PAOK, there are still a couple in the other facilities by our local law enforcement partners. But yun nga, the difference now, it's not just BI effort, talagang multiplied yung efforts natin into all the law enforcement agencies. Kasi talagang ito po ang pinag-uutos ng ating Pangulo, kaya full force po ang lahat ng law enforcement agencies para masigurado itong mga POGO na ito mawala na po sa ating bansa. Sino nagpapakain sa kanila, Ma'am Dana? Sa meals po, meron naman pong budget ang national government for that. It's a 70 peso budget. Yan po yung talagang budget ng ating... 70 pesos? 70 yes, pesos per meal? Per day po na pinapakain. But sometimes po, their embassy or their families would provide sustenance to the subjects. Hindi naman po ipinagbabawal yung mga pagkain para po sa kanila. Teka, makatao ba naman yun, Ma'am Dana? 70 pesos per day? Tapos, divided by 3, 70 divided by 3. Teka muna, kulang pa kulang pa sa 25 pesos. Hindi, kulang pa nga ng 25 pesos. 63 pesos, 23 pesos lang a day? 23 point something? A meal, yes. Opo, ano po, din po kasi ang talagang budget for wards. Even for the local wards po, yan po yung budget. But yun nga po, their embassy naman, yung close naman yung coordination natin with their embassies. Saka yan naman po, hindi naman po yan individual meal. But usually there's a parang batch meal for everybody. So, it's stretched naman to be able to provide sustenance for all. And yun nga, their embassy and their families also give assistance as needed
kung may mga kinakailangan pong additional yung mga tao, hindi naman po Oo. ipinagbabawal yun doon sa ating facility. Kasi nga, hindi naman po siya talaga technically kulungan, Mhm. but a holding facility prior to deportation. Hindi ba pwede ma-fast track yung pagde-deport sa kanila, Ma'am Dana? Yun po ang ginagawa natin ngayon. That's why we're deporting in the hundreds. Because we are coordinating with the embassies para talagang isang batch alis po ng alis itong mga nahuhuli natin kasi we know and we understand na kasama po yan sa mga napapanggit ng PAOK na puno na po yung kanilang pasilidad. Yung amin din pong pasilidad talagang nag-uumapaw na. Last head count that I've heard, parang halos 500 na po yung laman ng facility namin. The capacity niyan is just 100. So talagang puno na po. But yun nga po, minamadali natin in the hundreds itong deportation para po magluwag po yan kasi marami pa po tayong huhulihin. Ay, good luck. Pagkatapos, marami pang kontrobersi ang bumabalot ngayon dyan sa... Anyway, I want to ask you about that. Hayaan mo sila hayaan natin silang resolvehin yung problema nila, In the meantime, Ma'am Dana, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat. Marami hong matitinong nagtatrabaho dyan sa Bureau of Immigration, Kaya lang nahahaluan talaga ng kontrobersiya, Lalong-lalo na pagka-bidding na napag-uusapan.